Kung pinto niya sa kwarto, sinuksok niya, nag-threaten din siya ng ay, hindi ko siya pwedeng sabihin yan. Oh my goodness. Hello mga stories! Welcome back sa isa na mga Reddit reaction dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Martin, no? Ngayon for today's video, no? At ito pa rin mga stories, no? Bago tayo magkwento ng sobrang bigat sa puso, no? Kwento ito ng isang ate na napupuno na sa ugali ng kapatid niyang lalaki na 17 years old pa lang, no? At pero ang lakas na ng loob manakit ng salita sa nanay nila. So, mga stories na paalala lang, trigger warning ito. May ginagit dito na threats at saka mga surfhan na violent behavior. So, kung may sensitive kayo sa mga ganitong topic, no, I advise you na mag-ingat kayo. Okay? Pero kung ready na kayo, pag-usapan natin to, no? Tara na mga stories. Let's go. Okay, so ito, no, galing ito sa Reddit of my judgment. Ang title ng post ay lumabas ugali ng kapatid ko at ang bata niya pa. Okay. Okay, sabi ni Opie, sabi niya, kahapon me 21 and my mom 49 went to my mall para bumili ng gamit ng kapatid ko na 17 sa school. Wala pa kaming sahod, ngayon pa lang dadating. And ngayon, ngayong araw rin yung wala na kaming money as in na zero kami dahil sa laki ng bill namin sa kuryente for some reason. At may binabayaran kaming lupa. Yung pinagpamasahin namin, grabe, nahalubog pa namin yung bahay para sakto pamasahin balikan. Last money na namin yon. So, ito yung kapatid ko, pag uwi namin, syempre may dala kaming konting grocery para sa ulam namin ng hapunan at yung gamit niya. Sa mga nagtatanong, ginamit ko credit card para bilhin ang mga ito. Binuksan niya yung plastic ng NBS, no? Sabi niya, "Ma, nasan yung glue?" Nasa taas ako niyan at nasa baba sila kasi nagluluto si mama ko. Rinig ko boses niya, sabi niya, "Ma, ay sorry, nakalimutan namin yung ate mo, baka pwede manghingi ka muna ng kaklase mo." Tapos nagmaktol siya, hindi raw pwede at ngayong gabi niya kailangan. At dahil di kami makakabili ng ura-urada at wala na pera, wala talaga siyang glue. Ngayon, akala ko okay na, tumigil na siya eh. Okay. Maya-maya, bigla na lang siya sumigaw ng baba. At may sinabi pa siya na nagpanting yung tenga ng mama ko. Ito, kwento ni mama. Tinatanong niya rin yung mama, anong ulam? Anong ulam mo? Tokwa na may ginisang salted egg. Ano ba yan? May kamatis na naman? Okay, ay, malilate palang pamasahe mo bukas. Di ko alam anong oras darating school ko. Alam! Anong oras ba kasi darating yan sahod mo? Di ko nga alam. Wala naman eksaktong oras yan. Putik na buhay to! Kaya sumigaw kasi nag-aalis na si mama sa sagot niya. At ang katwiran niya, di raw si mama ang sinasabihan niya. So this time, bumaba na kasi nagwawala na raw siya. Kaya di raw namin siya naintindihan anong klaseng pamilya raw kami. E di inakyat ko siya, kinausap ko. Hindi ko pa alam yung buong kwento na nangyari sa baba during this time. At ang katwiran niya, may pablero raw siya. Sinisiraan daw siya ng mga kaibigan niya. Di raw siya okay na nakakapagsalita siya ng mga ganitong bagay at di raw siya mapigilan. Sabi ko, kung ayaw ng kaibigan niya sa kanya, ewan niya nalapitan. Di raw siya kawalan. Bumaba ako ulit, umiyak na si mama. Doon ko na nalaman yung full context. So, naisip ko, I don't buy this kasi ilang beses niya to ginawa kay mama. Unang beses, sinabihan niya na mama na wala kang kwentang magulang, kung my goodness. Tapos pangalawa, recent din lang na namatayan kami ng lola ko, mama ni mama, okay? Grabe, gastos namin nun. Naubos din kami talaga. Tapos ang sabi niya kay mama, ba kasi
pinagagasan niyo roon at naubos pera. Hindi rin yun ang pagkakasabi niya ang sabi niya raw. Ano ba mga binili niyo roon at naubos in the first place? Hindi niya yun dapat kini-question ang burol yun yung magulang ng nanay niya at lola niya. Yun, okay? At mga ilang beses pa na pumuputok siya, no? Ngayon, sinabihan ko siya na he is an ungrateful brat. At sinabihan niya na mama na hindi niya pag-aaralin ng college ang kapatid ko. Kung gusto niya mag-aral, magtrabaho siya at pag-aralin niya sarili niya. Ayaw naman niya ipadala namin siya doon sa tatay namin ng narcissist. At hindi ko alam bakit ayaw niya doon. Parang pinagbiyak ng bunga sila eh. Sobrang parehong ugali ang lola. Pag pinapagalitan ng kapatid ko, nagwawala siya. Sinisira niya yung cabinet niya, wala ng pinto yun kasi binaklas niya yung hinagis niya yung kung saan. Kung pinto niya sa kwarto, sinuksok niya, nag-threaten din siya ng sorry. Di ko siya pwede sabihin yan. Oh my goodness. Okay, so yung B-word siya, napagod rin ako at nahawa ako sa mga mama ko kasi until now, umiyak siya. At meron, pang mga additional replies sa office, sabi niya, hindi po kami lumaking mahirap. Naisip namin ni mama na baka nasanay siya sa buhay na ilatag sa kanya lahat. We gave him time to adjust. Kahit I have to adjust. I have to stop college to support it, and then ang tatay ko hindi niya namin makakasama dahil OFW siya. Nung tumigil na mag-abroad ang father ko, doon na lang kami magkasama. Ayaw niya rin sa tatay ko kasi sa unting taon na magkasama kami, abusive siya. Okay? Kami na rin ng mama ko na nagkamali siya. Masyadong na-spoiled ang kapatid ko. But this guy, dahil he doesn't just learn, nasubukan na namin lahat sa kanya. Kausapin siya ng maayos lahat. Pero I don't think this is just because he's going through a phase. Ako, bata lang din naman ako. I'm trying my best to be a role model for him, to him. Pero he's just ungrateful. Sa pilitan pa ang paggawa ng gawaing bahay. We tried our best na bigyan siya ng mahabang time at pasensya. 18 na ang kapatid ko and I pray na kalalakihan niya na ito. So, sabi pa niya, mga guys, mag-agree ako sa sinabi niyo. And honestly, yung time na sinabihan niya na mama na wala siyang kwenta, talaga na-blackout din ako. Nag-aampas ko siya, kinaragkat ko siya palabas ng bahay. Total, mukhang kaya niya naman mabuhay mag-isa. Masyadong mabait lang yung mama ko. Napatawa niya, padatan, hindi ko na magawa ngayon na patulan siya kasi violent na rin siya. 4'10 lang ako at 5'7 siya. Babae pa ako at lalaki siya. Final decision na rin yun, hindi ko rin siya talaga pag-aralin. Tapusin lang yung senior high niya and then that's it. So, yun, grabe mga stories. Habang binabasa ko to, nakakainis, nakakaawa, nakaka-frustrate, no? Ang nanay nilang umiiyak, siyang na pagtitiis, no? Ang ate nilang nagkasakripisyo sa sariling pag-aaral para sa kapatid niya, kumbaga, breadwinner, di ba? Tapos, ganun lang ang balik. Putik ng buhay, kwentang magulang. Ano ba yung binili nyo? Naubos pera, di ba? Ate, ate, burol ng lola niya yun. Okay? Lola rin niya rin yun. Paano mai-question mo ang gastos sa delete? Okay? Yung mong lola. Okay? At saka, yung line nila nagluto ng tokwa na may salted egg habang zero na ang pera. Hindi yun dahil tinatamad siya. Okay? Wala na silang pera. Zero na. Nahalubog yung bahay para pamasahe, tapos ang comment, ano ba yan? Kamatis na naman, kapal. Yung ate niya, nag-stop ng college, okay? Para masuportahan siya. At hindi man lang niya nakita yon. Hindi man lang niya na-appreciate
Grabe lang, no, Masters? Ito yung klase ng kwento na minsan gusto mong pumasok sa screen na sabihin, pre, gising ka na! Diba? Okay, yun. Kaya, Masters, ito, let me give you my honesty ko dito. Una sa lahat, let's address the elephant in the room. May mga nagsasabing teenager lang yan, face lang yan, nag-harsh lang kayo. I hear you. At may point naman talaga. 17 years old, developing pa ang brain. Emotionally immature pa. Totoo lahat yun. Pero, hindi lahat ang bastos ng behavior, face lang. May pagkakaiba ang teenage rebellion at ang verbal na emotional abuse. Ang pagdabog, normal na teen. Ang pagsabing wala kang kwentang magulang sa nanay mo, hindi yan face. Okay? Yan ay disrespect na may kasamang pananakit. Okay? Ang pag-question sa gastos na burol ng sarili mong lola, kasi hindi yan face yun. Yan ang kawalan ng empatiya. Empathy. Okay? Ang pagkasira ng cabinet, pagsuntok sa pinto, pag-threaten ng madigni, diba? Hindi yan face yan. Yan ay alarming behavior na posibleng kailangan ng professional intervention. Okay? At kung titignan natin ang bigger picture dito, mga stores, ang kapatid niya ito ay lumaki na. Ayon mismo sa OP nasanay na lahat na nilalatag sa kanya. Hindi na natutunan ng value ng sacrifice kasi hindi niya naranasan sa hirap. Tapos ngayon, naranasan niya yung pamilya, ang financial struggles, instead na makisama siya pa ang cause ng dagdag na sakit sa ulo at sakit sa puso. Yan, sorry sa pansin nyo rin to, no, na ang pato nito. Every time na pinagsasabihan siya na may katwiran siya, hindi si mama ang sinasabihan ko dito, hindi si mama sinasabihan ko. May problema ako sa friends. Okay? Hindi yung pagkasabi ko lagi siya may excuse, okay? At yan ang delikado dito, mga soris. Hindi siya natututo kasi hindi niya na-acknowledge na may mali sa ginawa niya. Lagi siyang victim sa sarili niyang kwento. Okay? Now, ang isa sa pang mahalagang factor dito, narcissist father, according kay OP, na ang tatay nila, ang narcissist yung at abusive. At ang kapatid niya, parang may pinagbiyak ang bunga ng tatay niya. Mga stories na that's not a coincidence. Children who grew up around narcissistic parents sometimes absorb those behaviors. Hindi naman sinasadya yun. Okay? Hindi naman nila sinasabing, ganito ginagawa ni Papa. Gawin ko rin. Subconscious yun. Okay? Subconscious yun. Natuturan nila ang manipulation, ang pagiging defensive, ang ang pagiging victim kahit sila ang may kasalanan. Kaya sa tingin ko dito, masters, kailangan ng consequences. Kailangan matuto ang batang ito. Hindi pwedeng walang accountability. Pero ito ang unpopular opinion ko dito. Kailangan din niya ng tulong. Hindi lang discipline, professional help, okay? Therapy. Kasi kung ang root cause ay yung dysfunctional na environment na pinalakihan sa kanya, puro consequence lang ang ibigay mo. Baka lalo siyang tumigas. Okay? Ngayon, realistic ba ang therapy? According kay OP, zero na sila. Wala ng pera, so paano? Maraming free mental health services sa Pilipinas. NCMH, LGU, health centers, diba? Online support lines. Hindi madali, pero it's worth trying. At para kay OP, ang laki ng sacrifice mo dito. Nag-stop ka sa college para sa pamilya mo. You are 21 years old. You are carrying the weight of the world of your shoulders. Please, huwag mong kalimutan alagaan ang sarili mo. Hindi porket ikaw ang panganay at ikaw ang ate, ikaw na mag-aayos ng lahat. You deserve, okay? At saka para sa nanay nila, aminadong kayong na-spoil siya.
Na-spoil siya, okay? At least nakita nyo ng mali. Ang mahalaga ngayon, sundan nyo ang ng desisyon mo o desisyon nyo. Okay? Huwag kayong magbago ng isip dahil lang umiyak siya na nag-threaten siya. Kailangan consistent kayo. Okay? Kasi kung bawat wawala niya, bibigay kayo, natuto siya ng effective ng pagwawala. At saka sa kapatid nila, no, kung nababasa mo man, nababasa mo man to, no, ang nanay mo at ang ate mo, no, sinusuportahan ka kahit nagugutom na sila. Credit card ang ginamit para mabili ang gamit sa school. Nahalugog yung bahay para may pamasahe. Stop mo ang pag-iisip na ikaw lang ang may problema sa mundong ito. Hindi ka ambida sa lahat ng oras. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na nagawa mo ay tumahimik, tumingin sa paligid mo, at maintindihan na hindi lang ikaw ang nahihirapan. Yan mga stories. Basahin natin mga comments dito ng tao sa mga netizens sa mga post ito. No? Sabi ni John, bakit naman siya masusunod kung ipatapon niyo siya sa tatay niya? Pretty sure, lalala pa yan. Bigyan niyo sa tatay, total, mukhang deserve naman nila isa't isa. Pahingahan mo rin para sa mama mo. Well, straight to the point, itong comment ito, no? Guess ko siya eh. Bakit nga ba ang kapatid na masusuko saan siya mapupunta? Siya ang bata, okay? Kayo ang adult. Kayo ang magde-decide at tama siya. Kailangan din magpahingas ng mama nila. Okay? So, sabi naman ni Chami, sabi niya, agree, you are older sibling and your mom is a parent. Kayo ang masusunod. Hindi normal ang dabog niya. Violent behavior is really not normal. If he is destroying things, then he is a danger to you and your mom. Send him away bago pa mamasaktan sa inyo. Okay. Tama nga naman, mga stories. Ito yung hindi pwedeng i-ignore dito, no? Sinisira niya yung cabinet, sinusuntok niya yung pinto, at nag-threaten siyang madidelete, okay? This is beyond normal teenage tantrums, so this is a safety concerns. Lalo na sinasabi ni OP na 4'10 lang siya ng babae mo. While yung kapatid niya is 5'7 ang lalaki, medyo halos kahit ko na to, okay? May physical danger na talaga. Ito sabi ni Justin, so sabi niya, hayaan mo na siya, cut the risk, all the resources you can give him, you can give to him. Hindi pa nakakaranas ng hirap ng buhay. Huwag niyong ayusin ang cabinet niya, magtiis siya. Ihatid niyo gamit niya sa tatay niya na ma-realize niya na this time, this world is just empty threats. Well, love the energy, maso, tama nga naman. Kung lagi niya i-enable hindi matututo at pointing yung about sa empty threats, kasi yung every time na sinasabi nila, ipapadala ka namin sa tatay nyo, pero hindi naman nangyari. Natututo yung bata yung bluff na yan eh. Okay? So now, itong mga comment na medyo na-offer na different perspective. Ito sabi niya yung automatic. Sabi niya, Dear OP, I know you're frustrated ka, pero sana matry mo rin i-understand kung saan siya nagagalit. He's only 17. Normal lang sa mga teenagers na dumaan sa phase na kine-question nila ang parents nila. No, dumaan din ako sa ganyang phase. Lumaki ako laging walang pera ang parents ko. Naisip ko noon, bakit pa sila nag-anak kung hirap sa kanyang buhay ng sarili nila. Hindi rin naman luho ang hinihingi ng kapatid ko. Basic needs lang naman. Ito sabi niya pa niya, no? Work like hindi ka na pag-aaralin ng college can be very hurtful. Especially sa isang 17 years old, makakailangan mo rin i-consider na possible na sa environment niya rin matutunan ang mga ugaling yon. So, mga stories, ito ang balance ko dito, no? At may point naman siya. Pero alam nyo, no? Sinagot na ito ni OP, no? Sabi niya, nasubukan niya nila lahat, no? Kausapin ng maayos, bigyan ng time, pasensya, at sabi niya, aminado ng mama niya na in-install siya. But he doesn't learn. Ilang beses na. Hindi isang beses, hindi dalawang beses. Kaya ang tanong, hanggang kailan ka mag-understand? Okay? Hanggang kailan magbibigay ng chance? Hanggang
hanggang saktan ka ba niya physically, di ba? At isa pa, no, ito sabi ni Finding Girl, sabi niya, just because you can work at 17 doesn't mean is what a child in high school should be doing. Attitude problem aside, ang hirap kaya magkaawa na classmate mo para humiram ng supplies. Well, fair point naman yun, no? Hindi naman talaga trabaho ng bata na magtrabaho. At totoo, ang mahirap, hindi mo pipiliin na maging mahirap. Pero ang punto dito, Masters, hindi naman ang kahirapan ng issue dito. Ang issue ay ang ugali. Okay? Ang reaction at disrespect. Pwede kang mahirap at pwede kang mahirap at frustrated, pero hindi excuse yun para sabihin ng nanay mo na walang kwenta. Diba? So, mga stories, ito yung ko dito, no? Ito lang masasabi ko dito, no? Ang kwentong ito, hindi lang tungkol sa bastos na kapatid, okay? Ito ay kwento ng isang pamilyang sinusubukan lang mabuhay araw-araw na halos wala nang natitira. Wala ng pera, wala ng pasensya, wala ng luha. Pero patuloy pa rin silang lumalaban. Ang nanay nito nagluluto ng tokwang habang zero na ang bulsa nila. Ang ate na to nagsisacrifice sa sariling kinabukasan para sa kapatid niya. At anong balik? Sigawan, mura at pagtetret. Para sa akin, mga tatlong bagay na kailangan na mangyari dito. Una, consequences, hindi na pwedeng walang aksyon. Kung ang desisyon nila na hindi pag-aaralin ng kapatid niya sa college, no, sundin nila yan. Hindi dahil gusto nilang ipahamak siya, kundi dahil kailangan niya matuto na ang aksyon may kaakibat na resulta. Kung hindi siya marunong mag-appreciate ng libreng edukasyon, hayaan nilang paghirapan niya. Pangalawa, safety. Kung ang kapatid ay violent na, naninira ng gamit, nagwawala, na-threaten, kailangan niya i-prioritize yung safety ni OP at ang nanay nila. Hindi biro ang test dito, Hindi biro ang physical aggression. Kung kailangan ilayo ang sarili nila, gawin nila. Patlo, professional help. Mga stories, no? Ang kapatid na to na may posibilidad na mas malalim na problema. Hindi normal ang level ng aggression niya. Hindi normal ang pag-threaten. Kung may access sila sa normal health services, kahit libre sa barangay health sector o sa NCMS yan, subukan nila. Ganun lang. Okay. So, at sa dulo ng araw to, no, mga stories, no, tandaan nyo, hindi lahat ng katubo mo, kasama mo sa paglalakbay, hindi lahat ng pamilya maayos, hindi lahat ng anak grateful, pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka na sa paggawa ng tama, okay? Continue doing the right thing. Pero wag mo nang isakripisyo sa sarili mo sa taong ayaw naman niya magbago. OP, ate, kung napapanood nyo to, no? You are not alone. At ikaw, na tunay na matapang dito. Hindi yung kapatid na nagwawala. Ikaw, na tahimik, na nagtitiis, nagtatrabaho, nagdadala ng pamilya mo sa likod mo, saludo ako sa iyo. At saka mga ka-story, so para sa inyo lahat dito, yung nanonood dito, kung may mga kapatid kayo, kaibigan, o kamag-anak na parang ganito ang nangyayari, huwag kayong matakot humingi ng tulong. Okay? Huwag kayong mahiya. At huwag kayong sarilihin ang lahat. Okay? Kung gusto niyo dagdagan itong usapan, comment nyo na sa baba, no? At kung may kakilala kayong kailangan marinig to, i-share nyo itong video na to. Mahal ko kayo mga stories. So, yun. At yan ang kwento natin for today's video ng mga stories. So, kung may sakali kayong kwento, pwede nyo ako, i-message or share sa mga comment sections. O kaya, meron akong Facebook page, puntahan nyo ito, tapos i-message nyo ako kung gusto nyo maging advice para dito. Pero, kung may kayo, ang gusto hinga ng advice, magbibigay ako as much as I can, okay? Bibigyan ko sa lahat makakaya ko, okay? So, tandaan nyo, hindi kasi ako perfect magbibigay ng lahat ng mga opinions ko dito, okay? So, yun lang mga stories. So, yung mga gusto mong ganito, mga ganitong usapin, mga kwento sa lahat ng bagay-bagay,
Huwag kalimutan naman na like, share, subscribe sa ating channel and click notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a great day, stories. Bye!